Sa bawat habang ako'y naguguluhan, tulad ng hangin, ako'y mawawala. Pait ng buhay, akong tinatamaan. Lord, saan ako patutungo? Anong gagawin? Hey, God's morning mga kapatid. Isang mapagpalang umagang muli sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Thursday. No? At ngayon po ay April 2. O sabi nga ng iba, ngayon today ay Monday. No? Monday, Thursday naman. Huwebes Santo. Okay. It's Monday, Thursday. No? At ngayon po tayo itutungo dito sa talatang ito. Sa John 16, verse 33. A very powerful verse. No? At ito ay ipinangako niya sa bawat mananampalataya. At ngayon po ay pamagatan natin itong Jesus overcomes peace for His followers. At ngayon sa atin pong panimula, tayo po ay dadako sa talatang ito. At sabi nga po ay, ito po ay, sabi dito sa ating talata, ay, I have told you these things, so that in me you have a perfect peace. In the world you have tribulation and distress and suffering, but be courageous. No? Ibig sabihin po nun, be confident, be undaunted, be filled with joy. Ang dahil ang sabi doon ng Panginoon sa bandang huli, I have overcome the world. Doon po sa footnote, may sinabi rin po doon, my conquest is accomplished, my victory abiding. At ngayon po, sa talatang itong ating binasa, tayo po ay pangungunahan ng ating partner para sa ating opening prayer. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. O Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang muli naming nasilayan, Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy na pagbigay mo sa amin ng kalakasan ng katawan, Panginoon, ng pagmamahal at kasiguraduhan na kami ay kailanman ay hindi mo iiwan at pababayaan. Maraming salamat din po, Panginoon, sa mga salita mo na muli namin pag-aaralan, Lord, at sa lahat po ng aming mga matututunan, nawa ito ay isa pumuhay at isa pa tumimo sa aming puso, Panginoon, at maibahagi din sa iba. Maraming salamat, Panginoon, at samahan nawa kami ng iyong banal na Espiritu para sa aming pag-aaral na ito. At ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. No? Ito sa ating paksa ngayon ay it's a wake-up call. No? Bakit to? Kasi maraming sa atin na iniisip, bakit kung kailan ako nakakilala sa Panginoon? No? Akala ko mawawala na yung problema. Exempted na gano'n. Exempted na ako sa mga pagsubok. Pero bakit nararanasan ko pa rin ngayon? At ito po yung kadahilanan. At ito pong talatang ito ang siyang magbibigay ng kalinawan sa ating buhay, no? Kung bakit, no? At ano ang role ng ating Panginoon. Dito po ay ating talatang binasa ay sinabi po ng ating Panginoon Jesus sa kanyang mga alagad bago po siya ipako sa krus. Imagine niyo ho, nasa huling bahagi na po ito ng kanyang paglilingkod sa lupa. At sabi nga po ay malapit na po siyang umalis. At sabi nga po ay dito sa puntong ito ay nagbibigay na po siya ng sabihin natin huling tagubili
sa kanyang mga um, apostle, no? Kaya nga po dito ay um, kasama na rin dyan yung mga payo, no? Na kanyang itinatagubilin. At sa ating panahon po ngayon, no? Ang mga alagad ay natutunghayan natin dito na talagang may takot, no? Parang sa atin din sa buhay natin, ano? Nalilito. Yan po rin ang isang naramdaman ng mga apostle by that time, no? At nung panahon yon, hindi po nila maunawaan kung bakit kailangang mamatay ni Jesus. At natakot din po sila kung ano ang mangyayari sa kanila pagkatapos niyang mawala. Di po ba ganito rin tayo minsan, mga kapatid? Minsan po tayong nagkakamali. Kaya pagka tayo nagkakamali, naghahanap tayo ng kapayapaan sa mga maling lugar. No? Nagkakaroon tayo ng sama ng loob kapag hindi umuunlad ang negosyo. Bakit nangyari sa buhay ko ito? Bakit gano'n? Pag nawalan tayo ng trabaho, bakit ganito? No? Yan po yung nagiging attitude natin. No? Yan po yung sinasabi nga, mali ang ating pinagmumulan. No? Yung nagkakaroon tayo ng naghahanap po tayo ng kapayapaan sa maling lugar. No? At hindi ho ito makatutulong sa atin. No? Kaya nga po dito nagkakaroon din po tayo ng galit kapag hindi tayo napapansin ng mga mahal natin sa buhay. No? Para bang yan po yung mga sign. Ano? O nagiging takot tayo o desperado kapag tayo po ay nagkakaroon ng sakit. Kung ba't nangyayari sa akin to? Mga ganyan. Kaya nga po, yan ay mga sign. O maaring minsan pa, nagiging makasarili tayo. No? Yung iniisip lang natin na ako na lang ang bahala sa sarili ko. At hindi na natin inaalala yung mga plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga po, yan yung mga tao na hindi umaattend ng Bible study. No? Kasi nga po, nakadepende lang siya sa kanyang sarili. Basta ako'y magbabasa lang ng Biblia, okay na ako. Hindi po kasi ganun yun eh. Kahit nga mga pastor kailangan umattend ng Bible study. Mas kailangan po nilang umattend. Dahil sila ay nagpapakain ng tupa. Ano yung papakain natin sa tupa kung hindi natin napag-aralan ito? Diba? At ano pa? May iba rin po na nagkukumpara sa kanilang buhay sa buhay ng iba. Kasi ganito ka at yan po ay nagiging inggit at nakakalimutan naman na ang Diyos ay may plano para sa bawat isa sa atin. Kasi kung tayo ay confident na ang Diyos ay may plano sa buhay natin, alam natin na ang pagpapala ng bawat isa ay unique sa bawat isa. Kaya hindi natin dapat kainggitan ang sino man, kundi dapat nating purihin ang Diyos sa tuwing tayo nakakakita ng mga kapatid natin na umuunlad, nagpapatuloy, at suportahan natin sila. Yung iba-iba no? Imbis na suportahan, ano ang ginagawa? Chinichismis, sinisiraan, hinihila, pababa. Yan, kaya po tayo, mga Pilipino, ay napapagtawanan. Bakit ho? Kasi nga, hindi tayo marunong mag-rejoice sa victory ng ating kapwa. No? Sabi nga, yan yung crab mentality. Yun. Utak talangka. No? Na gustong-gusto hinihigit yung iba. No? Kasi ang gusto, ikaw yung nandun sa taas. No? Kaya nga po, yan po yung mga bagay sa buhay natin. Meron din naman pong umaasa sa pera, posisyon, o mga taong makapangyarihan para makamit ang kaginhawahan. Minsan ganun po. No? Pagka medyo minsan nakakaangat yung buhay ng isa at meron ka napapala, bidang-bida sa iyo yan. Yan po yung mga bagay sa buhay natin.
hindi nila alam na ang lahat ng mga ito ay pansamantala lamang. Ngayon po, ang talatang ito na ating pag-aaralan ay magiging paalala po sa atin ng tunay na pinagmulan ng kapayapaan at kung paano tayo dapat mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Dahil nga po, no, dito may ipapakita po yung ano nga ba yung dahilan ng salita na ito ng ating Panginoon Diyos. Doon po sa unang bahagi na binasa natin kanina, I have told you these things, sabi niya ating Panginoon sa Kristo. No, so that in me, in Christ, sa Kanya daw, you may have perfect peace. Ano nga ba itong perfect peace na ito? Dito po sa bahaging ito ay pinapakita po rito, no, bilang key points natin that Jesus spoke this word purposefully, no, for us. Hindi po ito aksidente lang. Kung bakit natin naririnig ito, may purpose po ang Diyos. At dito pinapakita rin po na ang kapayapaan, the peace He offers is complete and perfect. Kaya nga po yun sa Hebrew word is shalom. Sabi nga po doon, wholeness in every area of your life. Ibig sabihin, saan mang area ng buhay mo, nandun yung kapayapaan. Kaya nga, true peace comes only in Jesus. Sa ating Panginoon Jesucristo, Yeshua. Not from circumstances. Not from people. Not on material things. Kaya nga kung diyan natin kinukuha yung ating peace, nagkakamali po tayo. Diba sabi sa atin ng John 14 verse 27, ano po yun? Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Amen. So sabi doon, peace I live, not as the world gives. Do not be troubled or afraid. No? Hindi po ito basta-basta sinabi ng ating Panginoong Hesus. Sinabi po niya ito para sa atin, para po tayo ay magkaroon ng kapayapaan na perfect o kompleto. Ayon po sa mga pag-aaral, ito pong kapayapaang ito ay hindi lang po walang gulo sa isip o sa kapaligiran. Ito po ay shalom in Hebrew word na ibig sabihin ay kompleto ang buhay. Nasa tamang ayos at konektado tayo ng maayos sa Diyos. Dumarating man yung kaguluhan, dumarating man yung mga balakid sa buhay natin, hindi tayo natitinag. Meron tayong kapayapaan. Nananatili tayo sa presensya ng Panginoon Diyos. Walang hadlang. Parang, ano po yan minsan isang araw, meron tayong kapatid na nagre-reflect siya. Ang gulo nung nasa lugar niya, may nagbibideo okay, pero talagang yung puso niya, gusto niyang mag-reflect, no? Humingi siya ng pasensya dahil sa ingay, pero talagang pinaglabanan niya, no? Nag-reflect pa rin siya. Yan po yung nangyari doon sa Bible study namin. And ito po ay naging pagpapala po para sa akin, dahil nakita ko yung isang bagay na, wow, this is only Jesus. Only kung ang Panginoon Diyos lamang ang kumilos sa buhay niya, ay magagawa niya ito. Kaya nga po sa bawat buhay natin, maging ito man ay simpleng bagay, malaking bagay sa ating sariling pananaw o paningin, ito ay may impact kung ating itong susuriin. Dahil ang Panginoon Jesucristo kailanman ay hindi magkukulang ng pagpapaalala sa atin sa kanyang mensahe. Ibig sabihin, ang pinagmulan ng tunay na kapayapaan ay ang ating Panginoong Hesus mismo. Hindi ang sitwasyon natin. Dahil ang sitwasyon natin, nandyan na yan. Di ba? Parang sa sitwasyon natin, mangyayari yan Pero ang tanong, nandun ba ang kapayapaan ng Diyos? Nandun ba si Kristo na siyang kapayapaan? He is the Prince of Peace. Nandun ba ang Diyos? Kahit na ang mundo natin ay magulo. At yan po ang katotohanan sa ating Panginoon Jesucristo. At ano naman ang katotohanan ng mundong ito? Sabi dito sa munod na talata, in the world you have tribulation and distress and suffering.
Ito naman po, pinatutungkulan dito that Jesus did not hide the truth about life in this world. Hindi po niya itinago. Alam po niya na mangyayari ang mga bagay na ito. Hindi po ba? Kaya minsan nagiging tanong natin, Lord, bakit may binigay sa akin to? Pinaalalahanan tayo ng Panginoon. Mangyayari sa atin yan. Tribulation is present now. Not just as something to come. Sinasabi na po yan sa atin na nandyan na po ang tribulation. Nandyan na po ang paghihirap. Kaya pinaghahanda tayo ng Panginoon. Kaya nga minsan nagiging tanong natin, bakit nangyayari sa atin yan? Because we are not ready. Hardship exists because the world is still under the effect of sin. Kaya tayo nahihirapan, tandaan po natin, ang mundong ito ay makasalanan. Kaya nga hindi pwedeng ang kasalanan, ang mga ibaba okay lang yan kasi bakit si ganito, ganyan. No? Tandaan natin, ang buhay natin ay salamin ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi pwedeng sabihin natin na tayo ay namumuhay sa kasalanan, pakikiapid, no? Pagnanasa sa ibang tao, hindi natin tinatama yung relationship natin. Kaya nga mga kapatid, sinabi rin sa atin, di ba, ng Acts chapter 14 verse 22 ay ito. Pinalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Daranas muna tayo ng maraming kapighatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos, sabi nila sa mga alagad. Amen. Oh, yan po yan. Okay. So, must endured hardship to enter the kingdom of God. Kaya nga, pagka nahingi tayo, di ba, Lord, bigyan mo ako ng lakas na ibibigay sa'yo ng Panginoon. Bibigyan ka niya ng pagsubok. Why? Para ma-endured mo yung lakas na ibibigay niya sa atin. Pagka naghihingi tayo ng, Lord, bigyan mo ako ng courage na ibibigay niya sa'yo. Bibigyan ka niya ng leon. Bibigyan ka niya ng mga nakatatakot na hayaan niya sa iyan. No. Hayaan niya mangyari sa iyan. Bakit? Kasi upang makita mo yung tapang na ito. Hindi po itinaboy o tinataboy ng ating Panginoong Hesus ang katotohanan. Kaya nga, sinabi ng ating Panginoon Diyos na talagang may hirap, sakit, problema dito sa mundong ito. Bakit? Ang tanong. Dahil ang mundong po ito ngayon ay nasa ilalim pa rin po ng epekto ng kasalanan. No, sabi nga po, ang Diyos, hindi siya pwede magsinungaling. Kung ano nasa sulat, yun po yun. O kung ano yung nasa sulat po sa Biblia, yun po yun. Hindi po yan pwedeng magkaroon ng contradicting. No? Kaya po natin pinag-aaralan ng Biblia upang malinawan natin ang mga bagay ito. Nagiging complicated ang Biblia kasi kulang yung ating pangunawa, kulang yung wisdom, kulang yung ating pag-aaral sa salita ng Panginoon Diyos. Kaya hindi natin maintindihan. Minsan, ito sinabi, diba? Pero hindi natin naiintindihan kung ano talaga yung kahulugan nun. Kaya nga minsan, ang iniisip natin, ang pagpapala ng Panginoon Diyos ay pag meron ka lang material things. O kaya pag ikaw ay sumunod sa Panginoon, susunod din sa iyo material things. True enough, but hindi po yun yung ninanais ng Panginoon Diyos to overcome. Kaya nga po dito sa salitang ito is to overcome. Ano nga po ba ang sabi ng Romans 5 verse 12 patungkol po dito sa mga na hardship na ito na nararanasan natin? Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Amen. So yan po yung dahilan. Kaya nga, God wants us to overcome yung mga kasalanan. Alisin yung mga kasalanan sa atin. Alisin sa sistema natin. Alisin yung katamaran. No? Tulad nung katamaran sa pag-attend ng Bible study, katamaran sa pag-attend sa mga gawain. Ngayon, kung attend ka lang dahil sa obligation mo, hindi talaga sa puso mo, bukal sa puso mo, hindi yun po yun.
Dahil ang gusto ng Panginoon Diyos, ang mabago ay ang sistema ng isipan mo at puso mo. Hindi yung pagsunod mo sa kilos, yung para bang sumunod ka lang na may pagdadabog pa. Di ba? Hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Dahil ang gusto ng Panginoon, ikaw mismo. At itong mga problema ito, maaari ito yung mga financial problem, sakit, away sa pamilya, o kahit persecution dahil sa pananampalataya. Pero tandaan po natin, hindi niya sinabing magkakaroon tayo ng tribulation sa hinaharap lang. Sabi niya, you have, di ba sa ating binasa talata kanina sa Amplified Version, you have, ibig sabihin, naranasan o nararanasan natin ito ngayon. Pero hindi ito nagtatapos. Hindi po dito nagtatapos yung kwentong ito. No, dahil doon sa sumunod na talata, sabi niya, but be courageous. No? Ganda ho doon. Be courageous. Ano po ba ibig sabihin ng be courageous? Ibig sabihin po niya dito, pinatutungkulan niya dito na be confident, be undoubted, be filled with joy. Sabi niya doon, bakit? I have overcome the world. Dito naman, ang key points na sinasabi po natin dito is our call is to be brave. Tinawag po tayo pang maging matapang, maging confident, at maging joyful, not fearful. Lahat na lang, nagwo-worry tayo, nag-aalala tayo. Hindi po ganon. Why? Because Jesus' victory over the world is already accomplished through His death, resurrection, and ascension. Yung bagay po na yan. Sa kanyang kamatayan, sa kanyang muling pagkabuhay, at dahil sa kanyang katatayuan ngayon. The victory is abiding and permanent. It will never be taken away. Ganun po ang ginawa ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga, naging more than conquerors tayo through Him who loved us. Kung mahal mo si Kristo, you're more than conqueror. Kung mahal mo si Kristo, hahayaan mong makita mo ang tagumpay na ipinangako ng Diyos sa buhay mo. Sa iyong ministeryo, sa iyong pamilya, sa lahat ng buhay mo. Hindi ka na magmumukhang pera. Di ba? Hindi ka na magmumukhang materialism. Hindi ka na magmumukhang position na taker, no? O yung credit taker. Dahil alam mo, nasapat si Kristo sa iyong lahat ng ginagawa. Di ba? Sabi nga sa atin, Romans 8 verse 37. Ano po sabi doon? Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Amen. Sabi doon sa Amplified Version, we are more than conquerors through Him who loved us. Kaya nga, lahat ng yan na mga pinagdaraanan natin, mapagtatagumpayan natin yan. Kaya nga po, ang salitang be courageous, ay pwede nating sabihin maging matapang. Pero hindi po yun yung ibig sabihin nun eh. Sa original na teksto, ibig sabihin po niyan ay maging matatag. Huwag kang matakot at maging masaya pa rin. Yan po yung ibig sabihin yun. Bakit po tayo magpapakita ng ganitong pag-uugali? Dahil ang huling bahagi po ng talata ang siyang susi. I have overcome the world, sabi niya doon. Ang salitang overcome ay sa Greek word po niyan ay nikao. Na ibig po sabihin ay nagwagi. Nagwagi na. Tapos na ang laban. At naging sabi nga ay tagumpay na. At ang tagumpay na ito ay mananatili pa rin. Yan po ang katotohanan. Na kapag pinaalala natin sa ating sitwasyon, Jesus overcomes this world. Ang aking Panginoong Hesus ang nagtagumpay sa laban na ito. Kaya hindi ako susuko at mananatili ako na makita ang tagumpay na ito. Kaya nga po sa ating pag-aaral, ang tagumpay ng ating Panginoong Hesus ay nangyayari. Nangyayari ito nung siya po'y mamatay sa krus. 2,000 years ago, tinuldukan niyo ng Panginoon.
Dahil siya'y nabuhay muli at umakyat sa langit. Yun po yung ascension na yun. Pinagtagumpayan na niya ang kasalanan, kamatayan at puwersa ng kasamaan. Kaya hindi na tayo kailangang matakot sa mga problema ng mundong ito dahil nanalo na ating Panginoong Hesus para sa atin. Kaya po doon sa footnote, sinabi niya doon, my conquest is accomplished, my victory abiding. Tapos na po ang lahat. Tapos na po ang laban. At ang tagumpay ay hindi mawawala. Ito po ay permanente. Kaya nga, sa tuwing tayo ay dumaranas ng problema, daanan mo lang. Huwag kang tatambay. Huwag mong tatambayan yan. Dahil pag tinambayan mo yan, good luck. Dahil sa Kristiyano, walang good luck eh. Be blessed eh. Pero kung tinatambayan mo ang problema, tinatambayan mo ang kasalanan, hindi ka magwawagi. Dahil napagtagumpayan na yun ng Panginoon. Kaya nga, perfect peace is found in our Lord Jesus Christ. Nabanggit po natin yan kanina doon sa John 14:27. At binanggit din po natin na hardships are real, but they are not the final word. Acts 14:22. Hindi po yan ang final word. Maaaring ngayon, nahihirapan tayo, pero that is not the final word. Yan yung final na sitwasyon natin. Dahil napagtagumpayan ng ating Panginoon. We can be brave and joyful because Jesus has already won the victory. Diba? Sabi niya doon sa Romans 8:37, we are more than conqueror. Mga kapatid, sa akin po pagtatapos, alam natin na sa araw-araw ng ating buhay, maaari pong marami tayong iniisip na problema. Maaring sa trabaho, sa pamilya, sa pinansyal, nakalalagayan, o kahit sa ating kalusugan. Ngunit, mga kapatid, ngayong araw na ito, bigyan natin ng puwang ang mensahe ng ating Panginoong Hesus. Ang tunay na kapayapaan na hindi nakukuha sa ating sitwasyon, ito ay matatagpuan lamang natin sa Kanya. Huwag tayong matakot o mawalan ng pag-asa. Maging matapang tayo. Maging masaya. Sapagkat hindi pa tayo ang harap sa mga pagsubok na ito. Sino? Dahil si Jesus ay nanalo na sa mundong ito. Mga kapatid, dyan po ako magtatapos. At ngayon naman, tutungo po tayo sa Wednesday's Reflection. God's morning mga kapatid. Dito po sa ating napag-aralan sa John 16 verse 33 ay nagsasabi na nagsasabing sinabi ni Jesus ang mga salitang ito upang magkaroon tayo ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa Kanya. Bagamat tayo ay magdaranas ng kapighatian dito sa mundo, dapat tayong magpakatatag dahil napagtagumpayan na niya ang sanlibutan. Amen. Natutunan po natin dito na ang tunay na kapayapaan ay mula kay Jesus at hindi umaasa sa mga panlabas na kalagayan. Ang kapighatian ay bahagi ng buhay, ngunit hindi ito nangangahulugan na tayo ay talo na sapagkat kasama natin ang ating Panginoon. Ang pangatlo po, ang ating lakas ay mula sa pagtitiwala sa ating Panginoon, hindi sa sarili nating mga kakayahan. At ang pang-apat ay ang tagumpay niya ay tagumpay din natin. Ang panglima po ay ang pagkakaisa kay Jesus ay susi sa lahat ng ating mga pinagdadaanan. At ang huli po ay hindi tayo nag-iisa sa ating mga pagsubok sapagkat kasama natin ang ating Panginoon upang malampasan natin ang anumang uri ng pagsubok na ating dinadanas sa ngayon. So yun lamang po. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Mag-ingat din po kayo, tayong lahat sa kung tayo aalis at magbabakasyon sapagkat napaka-traffic po ngayon at maraming mga maiinit ang ulo for sure kasi mainit ang panahon, matraffic, kaya mag-ingat po tayong lahat. Ayan, ingat sa init ng ulo. Okay? So yan, purihin ng Diyos.
At ngayon naman tayo po ay dadako dito sa ating mga kapatid via online. No? At nandito po sa aking comment section no? Ay nandito po ngayon mula po sa Bulaking Chao. Yan, kasama po natin ngayon si Nay Marta. No? Siyempre, pagbati na rin po natin dyan sa Bulaking Chao kina Kuya Chris, no? Kay Nay Gori, ayan, kay Nay Lina, ayan, kila Ivy, kila Yasel, ano, sa lahat ng dyan, nasa Bulakin. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo dyan sa Bulaking Chao. At ito naman sa ating sumunod na ating lagi rin nakakasama natin, no? Ang Rianzares family mula po sa Makati City. Yan, at pagbati natin sa inyong buong pamilya. Kahapon kasama namin yung buong kapatid niya no sa Bible study na kahit sila ay nasa restaurant no kumakain ay they are very bold no to listen no. At syempre maaring kasama na rin doon yung mga waitress at saka yung hindi ko nakita yung pinakita lang nung bandang huli. Pero nandun po sila sa restaurant at nagba-Bible study po kami. Topic namin kahapon ay Genesis chapter 44. No? At mamaya naman, Genesis chapter 45. Ang Caliber G45. Yan. Okay. Genesis 45. No? Yan. At yan, kasama po natin ang Rianzares family. Yan. At yan. Okay. At yan, at ngayon kasama rin po natin ang aming inaanak, yan, si Tyron at si Janessa Azucena, dyan sa Barangay Concepcion, no, Carmelite, no. At yan, pagbati na rin natin sa ating mga kapatid dyan, kay Brother Arthur, yung ating kumari, ating kumari Carmeline, at syempre sa ating mga kiddos dyan, kay Pao and syempre kay Jeline, no? Isang mapagpalang umaga sa inyo dyan, no? At tungo naman tayo sa United States of America, no? Sa pangunguna ng Nurse Abigail, batiin natin ang family daw, ang lahat dyan, no? Dyan sa Seattle, Washington, USA. Isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. At pagtungo naman natin dito sa ating sa Villa Escudero, no? Kasama po natin ang Patual family at pagbati na rin natin sa Dalangin family dyan kila Kuya Hector at Ate Lisel. Isang mapagpalang umaga sa inyo dyan, Nay Winnie, dyan sa inyo ni Iana, no? At ang lahat ng nandyan. Okay. At tungo naman po tayo sa Dolores, Quezon. Yan, ating masipag din na Nanay Remy Alinea, no? Na talaga namang lagi po nating nakakasama din. At talagang purihin ng Diyos sa buhay niyo at sa inyong buong pamilya, no? Na yan, talagang hindi balakid, no, ang pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos, no? No, hindi po walang balakid diyan. Basta tayo hangga't nabubuhay, dapat tayo po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. Diyan ko po nakita yan kay Nay Remy Alinea. Yan, purihin po ang Diyos sa buhay ninyo, Nay Remy, no? At sa inyong church, no? Purihin ng Diyos. Yan, no? At sa inyo pa. Yan, kasama rin po natin ngayon ang Nonoso family. Yan, si Atinela. At sa inyong buong pamilya, pagbati po, no? Sa ating lahat yan, kasama rin po natin yan sa Bible study kagabi. Yan, si Lola Nela. Yan, si Sister Nela. Yan. At pagbati sa inyong buong pamilya, kila Kuya Tony at sa buong sambahayan ninyo. Kila Tiff, no, yan. Kila Tim, kay Aloha, at sa inyong mga manugang. Yan, sa mapagpalang umaga po sa inyo. At yan, from Dolores, Quezon ulit, kasama po natin ang Dalangin family, yan, sa pamumuno ni Tatay Victor at kay Nanay TC, sa mapagpalang umaga po sa inyo dyan. Sa Dolores, Quezon, no. Ayan, at sino pa? Okay. Ayan, from Barangay San Ignacio, at condolence nga pala kapatid sa iyo, Brother Ralph, no, Ralph Preo, no, sa iyong pamilya sa kalungkutan no, ng ngayon, no, we are praying for comfort sa buong family mo. Yan kay Brother Ralph Preo at sa buong pamilya. Yan, isang mapagpalang umaga rin, no, sa ating lahat. At
Tungo naman po tayo din sa Barangay San Roque, din sa South Midos. Kasama po natin ang Andal Artillaga family. At yan ay sa pangunguna ni Pastor Ape. Isa mapagpalang umaga po sa inyong lahat, sa inyong buong pamilya. Yan, kina Sister Malu, Mitch, Mark, ganun din kay Abby at sa inyong mga apo. Isa mapagpalang umaga po sa inyo dyan. Mula po dyan sa South Midos. Yan, kay Pastor Ape. Andan. Yan, at from Teloric Church, kasama po natin, ang ating kapatid, no, si Sister Barbie Kaisel, no, yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo, diyan sa Tuliric, no, diyan sa Pila, Laguna, yan sa pangunguna ni Pastor Eds Rona. Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat dyan, at patuloy lamang po sa gawain sa Panginoon. Yan, isang mapagpalang umaga. Yan, at tungo naman po tayo ngayon from Dubai, no, ang ating kapatid, no, medyo nami-miss ko na rin ito, no, hindi ko na nakikita sa Bible study, pero ganun pa man, talagang busy life, no, at ingat kayo dyan sa Dubai, no, although siyempre medyo humuhupa-hupa na intention, pero pinakamaganda pa rin ay laging manalangin, no, siyempre, at pagkatiwala lahat sa Panginoon. At siyempre, samahan po natin ng ingat, no. Yan, purihin ng Diyos sa'yo, Sister Maripe Patual. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo. At ngayon, kasama rin po natin ating kapatid, ang Samson family, yan, sa pangunguna ni Brother Chris. At siyempre, pagbati natin dyan kay La Janessa at sa iyong baby, congratulations sa recognition, no, ng iyong anak. Yan, at patuloy na pag-aaral, no? At siguro tayo po ay di na magtatapos. I think wala na po tayong na-miss. Okay, so ngayon sa ating po pagtatapos, tayo po ay manalangin. Let's all pray. O manaming Diyos na makapangyarihan, banal na Espiritu at aming Panginoon tagapagligtas. Kami po ay nagpapasalamat sa iyong biyaya at awa na amin pong tinanggap ngayong araw nito ang iyong salita na nagbibigay lakas sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, at pangunahan mo po kami, Panginoon, na sa aming pagsunod sa iyong salita at patuloy na maging gabay namin ito ay magbunga po ito ayon sa iyong layunin at sa iyong biyaya. Kaya salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito at dinadalangin din po namin ang pamilya ni Brother Ralph, O Lord, na sa ngayon ay nagluluksa, O Lord, dahil sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Kami po ay dumadalangin na patuloy niyo po silang bigyan ng lakas at pagtubayan, O Lord, sa kanila pong pamimighati, O Lord. Ganun din, Panginoon, ang bawat isa, O Lord, na sa oras na ito ay nagdadanas ng kalungkutan. Dalangin po namin, Panginoon, ang pag-comfort mo. At sa bawat makakarinig ng iyong salita, dalangin po namin ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. At ganun din, Panginoon, dinadalangin din namin aming mga kapatid na may karamdaman, Lord. Naniniwala po na kami na ikaw ang Diyos ng kagalingan sa aming buhay. Kaya salamat po, Panginoon, sa lahat ng ito. At sa aming pinag-aralan, maging lakas at patnubay sa amin ito na kung kami ay dumadaanas ng anumang pagsubok o anumang circumstances, Lord, ikaw yung lakas na magsasabi, Panginoon, na napagtagumpayan nyo na ang lahat ng ito. At magkaroon kami ng kapayapaan na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon, at pagsunod sa lahat ng mga bagay na dapat namin gawin na iyong pinagagawa sa aming buhay. Ayon sa iyong layunin, ayon sa iyong dakilang purpose, ikaw po, Panginoon. Your will be done, Lord. Again, Lord, maraming salamat sa lahat ng ito. Sa iyo pong papuri at pasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Ang aming Yeshua, Masiya, O Lord, ang aming Panginoon, tagapagligtas. And this our pray. In Jesus' name. Amen, amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Ikaw